Ang administrasyon ni Donald Trump ay nagbabalak na palawakin ang kampanyang militar laban sa Venezuela, kabilang ang posibleng paglusob ng mga sundalo. Kinilala ng Estados Unidos si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang mga kaalyado bilang miyembro ng banyagang teroristang grupo. Kaya legal na pinapayagan silang salakayin ang Venezuela para pabagsakin ang rehimen ni Maduro. At mukhang tapos na ang panahon ng mga babala. At ngayon, marami sa mga eksperto ang makatuwirang nagtatanong, ano na ang mangyayari kay Nicolas Maduro? May 50 milyong dolyar na gantimpala para sa kanyang ulo. Kumikilos na ang CIA sa Caracas at nagkakampol ang tropang Amerikano sa Karagatang Caribe. May mga umaasang pababagsakin siya ng United States tulad ng ginawa kay Saddam Hussein. Sa nakaraang 2 linggo, hayagang sinuportahan ito ng mga kilalang neokonserbatibo ng Republican Party. Ang iba naman ay nagtatanong kung maaaring kusang umalis si Nicolas Maduro, lalo na't maging sa kalapit na Colombia ay nanawagan na kay Maduro na basta na lang umalis. Ngunit tinatanong din nila, kung aalisin si Maduro sa tuktok ng piramide, mananatili pa kaya ang piramide? At ano ang gagawin sa tinatawag na mga Chavista, ang kilusan ng mga Chavista, na tiyak na magpapatuloy pa rin sa kanilang tinatawag na panloob na anti-imperialistang revolusyon. Kaya, pag-usapan natin sa episode na ito, ano nga ba ang susunod? Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mainit na balita habang dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship, subscription, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kinilala ng Estados Unidos si Pangulong Nicolas Maduro at ang kanyang kaalyado bilang bahagi ng banyagang teroristang organisasyon. Ang pagtukoy sa De Los Soles Cartel bilang banyagang teroristang grupo ay magbibigay daan kay Pangulong Donald Trump na magpatupad ng bagong parusa laban sa mga ari-arian at infrastruktura ni Maduro. Pero tinitiyak ng mga eksperto na ang layunin ng ganitong pagkilala ay hindi para magpatupad ng mga bagong parusa, kundi para palawakin ang pahintulot sa paggamit ng nakamamatay na puwersa. Ngayon, sinasabi ng mga kinatawan ng administrasyon ni Trump ang pagtukoy na ito. Ang isa sa pinakamalalakas na kasangkapan ng kagawaran ng Estado ng Amerika laban sa terorismo ay magbibigay sa Estados Unidos ng mas malawak na kakayahang militar para umatake sa teritoryo ng Venezuela. Ayon sa mga eksperto, ang terminong Cartel de los Soles ay ginagamit bilang paglalarawan ng isang desentralisadong network sa Venezuela. Paulit-ulit na itinatanggi ng Pangulo ng Venezuela at ng kanyang pamahalaan ang anumang kaugnayan sa kalakalan ng droga at ang pag-iral ng kartel na ayon sa ilang eksperto, formal na talagang hindi umiiral. Sa pangkaraniwang kahulugan, ito ay parang network ng tiwaling opisyal na malapit sa Pangulo ng Venezuela. Isang desentralisadong network ng impluensya. Ibig sabihin, sa klasikong pag-unawa, mahirap talaga itong tawaging kartel, pero sa diwa nito, parang ganun na rin talaga. Pero huwag ninyong kalimutan na ang pagdeklara kay Maduro bilang internasyonal na terorista ay kasunod ng pagtitipon ng mga Amerikano ng halos 20 malalaking barkong pandigma at 15,000 sundalo sa rehiyon bilang bahagi ng operasyong tinawag ng Pentagon na Southern Spear. At ngayon, ininformahan ng mga matataas na opisyal si Donald Trump tungkol sa iba't ibang opsyon ng pagkilos sa loob ng Venezuela, kabilang ang pag-atake sa mga militar o mga pasilidad ng gobyerno at mga raid ng special forces. Gayunpaman, nananatili rin ang opsyon na magpatupad ng ganoong antas ng presyon kay Maduro na kusa na lang siyang papayag na bumaba sa pwesto. Pero may nangyaring isang kawili-wiling bagay dito. Noong panahong iyon, tinukoy si Nicolas Maduro bilang internasyonal na terorista sa Estados Unidos. Ang tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, General Dan Kane, at ang tagapayo niyang si David Isom ay personal na pumunta sa isang pangunahing base militar sa Puerto Rico na maaaring gamitin sa pag-atake sa Venezuela. Kagiliw-giliw na pagkakatugma, hindi ba? Kagiliw-giliw dahil sa parehong panahon, si Trump ay hayagang nagpakita ng kaunting pagiging bukas sa isang diplomatikong pag-aayos. Noong nakaraang linggo, sinabi niyang gusto raw makipag-usap ni Maduro at bukas siya dito sa tamang panahon.
Noong nakaraang Huwebes, sa loob ng ilang oras, lumitaw ang hindi bababa sa 6 na Amerikanong eroplano sa baybayin ng Venezuela, kabilang ang FA-18 fighter jet, B-52 bomber at reconnaissance plane. At ilang oras silang umiikot malapit mismo sa hangganan ng Venezuela. At ngayon, maraming tao ang nag-iisip kung ano ang mangyayari kay Nicolas Maduro. May gantimpalang 50 milyon para sa kanyang ulo. Kumikilos na ang CIA sa Caracas at nagtitipon ang tropang Amerikano sa karagatang Caribe. May ilan na umaasa na pababagsakin siya ng Estados Unidos gaya ng ginawa kay Saddam Hussein, habang ang iba naman ay nagtatanong kung maaaring kusang umalis si Maduro. Dahil mismong si Rosang Yolanda Villavicencio Mapi, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Colombia, ay nagsabi na ang mapayapang pag-alis ni Maduro sa pagkapangulo ang magiging pinakamainam na opsyon. Susunod ay babanggitin ang pahayag ni Mapi. Naniniwala akong pinag-iisipan niya ang posibleng transisyon, kung kailan siya aalis ng malaya, kung kailan may papalit na kayang magsagawa ng transisyon, at kung kailan magkakaroon ng lehitimong halalan. Iyon sana ang pinakamakatuwirang desisyon. Kailangan nating tandaan na alam ni Maduro at ng kanyang grupo na ang pag-alis sa pwesto ng walang immunity ay maaaring magdulot ng pagkakakulong o ekstradisyon sa Estados Unidos. Ngunit sa ngayon, sinabi ni Vice Presidente ng Venezuela na si Delcy Rodriguez na hindi sumusuko ang bansa. Narito ang sinabi niya, "Hindi ko tatawaging mapanganib ang nararanasan ng Venezuela ngayon. Hindi, kundi panahon ng makasaysayang kahalagahan, makasaysayang pag-aaklas, para malaman nilang hindi susuko o matatakot sa blackmail ang bayang ito." Tandaan ang siping ito, babalikan natin mamaya. Sa kabilang banda, tinitiyak ng mga eksperto sa Venezuela na marami sa mga tagamasid ay minamaliit ang antas ng katapatan ni Maduro at ng kanyang mga kasamahan sa Chavismo, isang sosyalistang kilusan na ipinangalan kay Hugo Chavez at siyang pangunahing ideolohiya ng Estado. At kapag sinabi ng Vice Presidente ng Venezuela na hindi kami susuko, kami ang pag-aaklas, hindi maaaring i-blackmail ang bayan. Ito ay tumutukoy mismo sa Chavismo. At dahil dito, si Maduro at ang kanyang kilusan ay taos-pusong naniniwala na sila ay mga revolusyonaryo, isang anti-imperialistang proyekto na mahalaga sa kasaysayan, na alam mo, hindi pinansin ang Estados Unidos at, kumbaga, matagal nang namumuhay sa sarili nilang paraan. Totoong naniniwala sila na sila ay mga revolusyonaryo na laban sa Amerika. Sila lang kasama ang Cuba. Alam mo, ang nagpapakita sa Amerika kung saan ang lugar nila. Dahil dito, may takot sa Venezuela na kahit mapatalsik si Maduro, sisimulan pa rin ang paghahanap at pag-usig sa mga Chavista. At ang mga Chavista na ito, dahil sa takot sa ganitong paghahanap, ay maaaring magpasimula ng totoong kaguluhan. Dahil dito, baka hindi payagan ng mga tao kay Maduro na basta siyang bumaba dahil takot silang mausig, kaya ayaw nilang umalis siya. Kaya naman, napupunta tayo sa konklusyon na ang isang katanggap-tanggap na solusyon para kay Maduro ay maaaring, halimbawa, ang pagpunta sa exile sa Rusya. Pero mangyayari lang ito kung may pressure mula mismo sa pinakamalalapit niyang mga tao. Gusto ko ang kasabihang ginagamit sa diplomasya. Mga insider ng rehimen, ibig sabihin, mga panloob na manlalaro ng mismong rehimen. Dahil gusto niya hindi siya aalis, kaya mapipilitan ang Estados Unidos na labanan hindi lang si Maduro, kundi pati ang kanyang mga taga-suportang bumuo ng korap na imperyo sa Venezuela. Ayon sa mga eksperto, nagtayo si Maduro ng piramide ng mga tao sa paligid niya na malaki ang benepisyo sa kapangyarihan. Kaya kahit mawala siya, mananatili pa rin ang piramid. At mananatili ang napakaraming tao na interesado na manatili ang lahat sa kung ano ang kasalukuyan. Maaaring pagtakpan ng Chavismo ang lahat. Sabihin nilang, tayo ay revolusyonaryo, tayo ang bayan, at kailangang ipaglaban ang meron ngayon. Pinaaalala ng mga eksperto na matapos mamatay si Hugo Chavez noong 2013, marami ang nag-akala na tapos na ang kanyang proyektong pampolitika at magbabago na ang Venezuela, ngunit hindi ito nangyari. Agad na pumalit sa kanya si Nicolas Maduro na parang ganito rin ang maaaring mangyari ngayon. Aalis si Maduro, pero may lilitaw na bagong diktador sa kanyang lugar. Kaya kailangang talunin ang buong piramide ng mga Chavista dahil kung hindi, ang pagpapatalsik kay Maduro ay wala ring patutunguhan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, paalam!